Yun po mga brothers, welcome back ulit sa video natin, no. So pang part 4 kung hindi ako nagkamali mga brothers, no. So hindi ko na pinakita sa video yung pag-assemble mga brothers, pero ipapaliwanag ko na lang kung ano talaga nangyari, no. So yun mga brothers, is ito yung mechanism nitong washing machine. Nagpalit tayo nitong pulley, ano. Tapos pinalitan na lang din natin tong sa itas niya. Ayun, no. Yan, yung seat na yan. Kasi nga mga brothers, yung ganito niya, bukod sa sira tong pulley, itong puti is may tama na rin, no. So yun, nagpalit tayo ng ganon para hindi na siya mag-ingay ng katulad ng unang testing natin. Tapos ito pala mga brothers, yung belt, binalik natin yung lumang belt nito kahit medyo pudpud na. Pagsamantala lang din muna para may magamit si customer, ano. Yan, no? Pudpud na siya mga brothers. Ito kasing original belt niya mga brothers, naglalaro to siya. Naglalaro. Once na umikot to, naglalaro to. Ito, naglalaro to siya. Yan, naggaganon-ganon yan siya, naglalaro. Naglalaro yan dahil dito sa spring, ano. Kasi siya ang nagbabatak. Yung bando kasi mga brothers, ito. Itong bando is okay na pump belt to, kaso lang matigas na ori na pump belt to, at saka bukod dyan, sakal. No, so pag nasakal kasi yung washing machine ng mga brothers tulad nito, nagkakaroon ng problem tong motor, no. So umaandar siya, bilis uminit. Pagkatapos pag umabot na siya sa init niya na hanggang hindi niya nakaya, pumipitik dito yung tinatawag nating thermal linya, parang thermostat, parang ganun sir. Mayroon kasi siya sir na protector. Ito yung mga brothers, ito yung tinutukoy ko. Yan. Parang ano rin. Yan siya yung mga brothers, so nakalagay yung. Yan, Yan nakalagay yung. Yan. Thermally protected siya. Ibig sabihin sir, ito sir yung motor mo sir. Hindi basta-basta masunog to siya kung tuusin, no. Kasi kay may thermal control eh. May thermal control. Kung i-short parang breaker. Automatic shut off. Kung na-over na yung init, diba? Thermostat. May thermostat. May thermostat siya ngayon sa thermostat. Limbawa, ang limbawa nito sir, kati mong kuan siya. Yun, yun nga mga brothers, tinawag mo na si sir. So yun mga brothers, ang example ito mga brothers, no. So kuan siya mga brothers, alam mo yung electric kettle ng initan ng tubig, no. So pag naabot niya ng init niya, pumipitik yon. So ito yon mga brothers, no. Pumipitik to siya pag sobrang init na yung motor. Kasi nga mga brothers, iniiwasan ni thermally protected na makwan yung motor, masunog. Kaya siyang nagsha-shutdown pag naabot niya na yung init, ano. Maximum umiinit yan mga brothers, isang dahilan dyan, overload. Yun nga, mali yung belt. Overload, tsaka yun lang, basta overload. Kasi pag overload mga brothers, sobrang bigat ng load, stress yung motor. Yan. So okay na to siya mga brothers, no. So babalik ta rin lang namin to, tapos linisin dito, linisin tong loob kasi may mga kalawang doon. Yan, mga kalawang mga brothers sa sahig nagkalat. Yan po. May naiwan ako dyan to na lock sa pinto, yung dalawang maliliit. Sige, meron ka na po siguro dyan. Opo. Sige sir, yan nga po mga brothers, no. So ibabalik ta rin namin ito linisin, tapos lahat ng tornilyo niyang kuan ibabalik. Yan po. Kaya ito naman mga brothers is iba-bypass na lang din tong unit kasi nga mahina yung pasok ng tubig dito sa may inlet valve niya, no. So ang ginagawa kasi ni sir, nilalagyan mo sir ng mano-mano, no. Nandiyan yung ano ko. Pero ang maganda ngayon, kasi wala namang batang makulit dito, iba-bypass na lang natin. Yan po. Yan mga brothers, no, maraming salamat sa panood nitong video. Antabayanan nyo mamaya yung pag-testing natin mga brothers. Okay.